Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Yung video na to is hindi to about sa looks or sa babae. So, mag-share lang ako ng information about sa obserbasyon ko sa nangyayari sa buhay. Kung ano talagang pinaka-importante sa buhay. So, paulit-ulit ko sinasabi yan na ang purpose talaga ng buhay is survival at procreation. So once ma-fulfill mo yan, 'di ba magso-survive ka simula bata hanggang pagtanda. Tapos ipapasa mo lang yung genetic mo para sa bagong offspring para mag-move forward yung mga ah, living creatures or species. Hindi lang naman sa tao to, pati sa mga hayop at insekto at lahat ng nabubuhay. So ganun lang naman talaga buhay, cycle lang yan. So, paano mo ba i-approach tong buhay na to? So, ang gagawin mo lang kasi is kung ano lang yung mahalaga sa'yo, which is yung survival lang talaga at procreation. O alam natin dahil iba-iba naman tayo ng priority. May mga tao na ayaw rin mag-procreate. May iba naman tao na gusto mag-procreate. Pero, ang maliban doon is yung survival mo talagang mahalaga. Lalo na pagka tumatanda ka, mas mahalaga lang sa'yo is meron kang makain, meron kang damit. Kasi yung damit, ano yan eh, parang protection yan sa mga klima na para hindi ka magkasakit. Yun lang naman purpose talaga ng damit eh. Tsaka meron kang bahay na masisilungan. Tsaka physically active. Meron kasi ibang mga tao na gusto walang gagawin yung magki-quit na sa trabaho at or slave, 9 to 5 slave job. Yun sinasabi nila, no? Pero kailangan mo rin talaga maging active. Kuwari may business ka, hindi ka nagtatrabaho ng physical, kailangan mo rin talaga maging active kasi yung buto natin, muscles, tsaka katawan is nagpa-function talaga siya um, ng maigi pagka physically active ka. Kaya napansin mo, obserbahan mo yung mga preso. Alam mo yung mga preso sa loob ng kulungan. Ganun na ganun lang talaga yung yung bahay, yung purpose ng buhay. Paulit-ulit lang siya everyday. Dahil nasa labas tayo ng kulungan, hindi rin to naiiba sa loob ng kulungan. Para rin tayo talaga nakakulong. Actually, sila nga dun, sagot na yung bahay tsaka yung pagkain nila eh. Yun nga lang, marami lang talagang tao. So, dito rin sa labas ng kulungan, nandito ka sa lipunan, which is parang kulungan din naman talaga. Ganon din gagawin mo. Di ba sa kulungan, ano ba ginagawa nila? Dahil naka-confine lang sila sa specific na kulungan, is meron silang specific time na gigising, tapos magtatrabaho, magbubuhat-buhat, mag-exercise para hindi mag-depreciate yung katawan nila. Tapos kakain sa oras, matutulog. Bukas gano'n na naman, paulit-ulit hanggang depende na lang kung gaano katagal yung sentensya nila sa kulungan. Merong lifetime, merong 5 taon lang, 10 taon. So, kala nila paglabas nila sa kulungan is malaya na sila. Pag labas nila sa kulungan, same ring gagawin nila. Actually, mas mahirap pa nga kasi need mo maghanap ng hanap buhay para magkapera ka, 'di ba? So hindi naiiba yung kulungan sa totoong buhay. Yun lang yung obserbasyon ko. So dito talaga sa buhay, ang mahalaga lang talaga is pumera lang talaga eh. Tsaka mag-survive eh. Yun lang talaga eh. Meron siguro yung entertainment plus na lang yun para talagang mapawi man yung pagod mo. At least na-entertain ka kahit panandalian. Kasi yung alam mo yung kasayahan, panandalian lang yan, transient. Kaya minsan nga trap yan eh, yung kasayahan. Pati yung yung parang feel mo na nalulungkot ka, panandalian lang talaga yan. Kaya mas maganda talaga palawakin mo yung mga nalalaman mo para hindi ka ganong emotional, tsaka hindi ka reactive, tsaka logical ka mag-isip. Kasi pagka ignorante ka, ang hahabulin mo lagi is base sa emosyon eh. So, ano bang ginagawa ng mga ignoranteng tao? Di ba yung mga ignoranteng tao,
ginagawa nila is chine-chase nila yung magpapasaya sa kanila. Eh, yung happiness kasi transient lang yan eh. Ang totoong purpose talaga ng buhay is mag-survive ka lang talaga hanggang kaduluduluhan, hanggang kailan mo kaya at mamatay ka, 'di ba? Yung iba nga sasabihin nila, paano na lang yan pag magkasakit ka na ano, kaya nga mag-exercise ka eh. Pero ganun pa rin, hindi mo pa rin maiiwasan yan. Sooner or later din talaga magkakasakit ka. Kahit ima-maximize mo pa man yung health mo is tatanda ka, magre-reach ka ng pinakamatandang edad mo, either 70 man yan, 80 or 90, which is magkakasakit ka pa rin talaga at mamamatay ka rin. So kahit na may pera ka na pampagamot, oo, na-extend yung buhay mo, pero yung damage ng katawan mo, ganun pa rin. So hindi rin siya naiiba kung mamatay ka na lang na maaga or pinatagal mo pa. So wala rin sense, 'di ba? So maganda talaga is palawakin niyo yung mga nalalaman nyo para hindi kayo masyadong emotional. Kagaya ng Lukism, 'di ba? Pag nalaman nyo na yung Lukism na yun, hindi na kayo emotional kasi nga yung treatment ng tao is base lang naman talaga sa looks. Tsaka mabilis na kayo matanggap. Lalo na sa opposite gender, di ba? Sa mating and selection. So, yun nga, maging seryoso ka na lang din kung ano na lang mahalaga. Dati kasi pagkabata ka, marami kasi mga distractions di ba? Ang haba-haba kasi ng oras mo. Tapos may mga cellphone. Although yung mga new generation ngayon, di na nila na-experience yung maglalaro sa labas. Siguro yung new generation, inom-inom na lang Sokmed. Tapos, hook up na lang. Yun na lang yung mga new generation ngayon eh. Tapos vape. Mga ganyan. Pero mga panahon ko dati is physically active pa yung mga bata. Naghahabulan sa labas, naglalarong basketball. Meron pa rin nagbabasketball ngayon, pero malimit na lang yan kasi Sokmed na eh. Halos lahat na ng mga bata ngayon may cellphone na talaga eh. So, yun, pag bata ka, hindi mo pa alam yung mga ganyan. Actually, meron akong nakitang comment dati na yung hirap daw magpapamulat sa'yo na mata. Actually, totoo yan. Na-reach ko yung enlightenment, 31 na ako. Ibig sabihin nun, enlightenment is parang itra-transcend mo yung lahat ng emosyon. Tapos lahat ng mga brainwashing and conditioning mabubura. Parang back to start ka. So total stillness mararamdaman mo niyan. Transcend lahat ng emosyon. Wala kang mararamdaman na lungkot. Wala kang mararamdaman din na kasayahan. Although makikita nyo na tumatawa-tawa ako, pero hanggang dun lang yun. Balik na uli sa stillness. So mabilis mo siya makontrol. Tapos yung kung ano mang mga iniisip mo is kaya mong obserbahan din. So parang may dalawang consciousness sa utak mo pag ganun. So yun nga yan. Para malaman nyo yan is parang yun. Gayahin nyo yung ginagawa ng preso. Di ba yung mga preso, di ba sinampol ko na sa inyo kanina? Na paulit-ulit lang ginagawa nila everyday. Nandun lang sila sa kwarto, nagbabasa-basa, tapos may specific oras na kakain, tapos nagpapaaraw, tatrabaho, nagbubungkal ng lupa. Ganun lang ginagawa nila, tapos mag-exercise, di ba? Tapos babalik na uli, tutulog, babasa-basa uli, tapos yun, paulit-ulit lang ginagawa nila everyday. Hindi rin naiiba yan sa ginagawa natin everyday. Kaya, nonsense makipag-compete sa tao, sa ibang tao. Nonsense makipag-away, makipagtalo. Nonsense din makipagtaasa ng ihi or magpayabangan. Kasi nga, kung iisipin mo, paulit-ulit lang din naman yung ginagawa natin everyday. Wala naman talagang bago. Actually, yung time nga, illusion lang din yan eh. Kala mo lang talaga na merong 1 day, 2 day,
2 days, 3 days, 4 days, 5 days. Wala talaga yung time kasi is talagang present lang talaga siya. Tsaka yung age, pag na-reach yung enlightenment, yung age factor na yan is illusion din yan. Ang nangyayari is mutation lang ng consciousness. So, isang consciousness lang tayo which is physical. Ibig sabihin, ikaw, ako, at lahat ng mga nandito habang in contact sa solid, liquid, or gas, which is yun yung composition ng katawan natin, composition lahat ng matter, pati hangin. Hangin is matter pa rin yan, may atoms pa rin yan, pati yung tubig. So, wala talagang time. Isang present lang talaga yung consciousness. So, nangyayari is yung itong realidad natin is iisang consciousness lang din to. So, wala talagang separation. So, yung matanda, pag na-reach mo yung enlightenment, yung matanda, bata, insekto, hayop, sa paningin mo, iisa lang yan. Walang separation. Yun yung sinasabi nila. Medyo metaphysical na to, pero yun nga yung concept niyan. Tapos, di ba wala naman time? Yun nga rin, yung parang katawan natin, mutation lang din yan. Na pag namatay ka, ganun din, i-recycle ka, kakainin ka ng mga bulate. Tapos ng mga ibang gagawin ka nourishment para makapag-reproduce naman sila. So, ganun lang din talaga. Actually, yung kinakain mo, yun yung, di ba yung mga hayop na pinatay, tsaka yung mga fruits and vegetables, which is consciousness din yan, buhay din naman yan. So, kung yung mga kinakain mo, ginagawa mo lang yan nutrients ng katawan mo para makapag-reproduce ka. So, gagamitin niya ng biological ng katawan mo para makapag-produce ka ng healthy na sperm. So, paulit-ulit lang yung cycle na ganun lang talaga yung buhay. So, itong informasyon na to, isa na naman tumumulat sa mga mata nyo na nature lang din tayo, parte tayo ng nature. So, ikaw, ako, at lahat na makikita mo dyan, pati yung mga physical matter, nakala mo hindi buhay, which is buhay din naman. Kagaya ng table, buhay din yan. Pag microscope mo yan, table na yan, meron din atoms yan na gumagalaw, may sariling will. Yung bato, microscope mo yan, merong atom din yan, may sariling will. So, hindi yan naiiba sa'yo. Hindi yan naiiba sa'yo. Pareho lang din kayo na So, kung iisipin mo to, walang sense makipag-competition, walang sense mainggit, walang sense na makipagtalo, walang sense na mainggit ka sa ibang tao. Kasi, isang consciousness lang din tayo, isa tayong parte ng nature. Nature lang din talaga. Ganun din, mamamatay rin naman tayo lahat eh. So, ang purpose lang talaga natin is mag-survive at mag-replicate. So, kung nalaman nyo na talaga yung pinaka-purpose main purpose ng buhay is talagang mamumulat talaga yung mata nyo at gagawin nyo na lang is yung importante. Baka nga mag-isolate kayo, ayaw nyo na makipag-usap sa tao kasi mostly naman ng mga tao talaga isasayangin oras mo. Wala talagang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi nila at mga pag-uusapan yan. Mga trivial tawag doon, mga walang kwenta. Pag-uusapang weather, tapos kung ano ng chismis, sports. Isa rin yan, pag namulat yung mata nyo, mawawala na kayong gana sa sports kasi biruin mo, lahat ng makikita nyo sa telebisyon, boxing, sports, is lang naman yan, for entertainment. Pati boxing, nagkakasakitan sila, pero scripted yan. Alam mo yung laban ni Tyson Fury tsaka si Usyk, scripted yun. Pati yung Anthony Joshua tsaka yung isa pa na si Francis Ngannou, scripted din yun. Halos lahat talaga, lahat ng sports scripted yan. Na talaga. Kasi nga, yun yung binabayaran nila para alisin yung attention mo sa sarili mo.
So, ang main purpose ng mga nangyayari sa paligid nyo, mga entertainment, is distraction para alisin yung attention nyo sa sarili nyo. Para hindi nyo madiskubrihan yung totoong purpose ng buhay, which is survival and procreation lang. At saka, nandito ka lang para mag-survive at mag-procreate. So, kung ganun lang naman ang purpose, magiging makasarili ka talaga. Magiging seryoso ka. Kaya yung karamihan mo yun, di ba, manood ka ng anime na palabas. Usually, lahat ng mga superhero, nagiging villain din sila tawag doon pag na-reach nila enlightenment is nagiging villain sila sa kaduluduluhan. Kasi habang tumatanda sila, nag-accumulate sila ng wisdom, um, namumulat yung mata nila at nadidiskubrihan nila na mostly pala ng mga pag-aakala nila is kagagawan lang ng presentation, which is yung tinatawag nating maya. Yung maya kasi is presentation niya na nilalagay sa lipunan para kunin yung attention mo para sa sarili mo. So, ang main purpose mo lang talaga is maging makasarili ka lang talaga. Kung ano ka magbe-benefit. Pero hindi ko naman sinabi na maging makasarili ka tapos mang-apa ka ng tao. Which is, hindi mo naman din talaga may iwasan yun. Kasi nga, nakadepende yung survival natin sa isa't isa. May maaapakan at may maaapakan ka rin talaga. Tsaka pag nagtatrabaho ka, di ba? Paano ka pumera? Siyempre, ginagamit ka ng ibang tao para ka magkapera. Diba? Ganun lang naman yan eh. Parang chain reaction lang talaga. Kasi nga, isang consciousness lang talaga tayo. So, yan nga yung yan nga yung dapat malaman ng mga tao na wala naman talagang purpose talaga ang buhay. Ang purpose lang talaga is mag-survive at mag-replicate. Yun lang talaga. Tinago yan. Yan yung sinasabi nila Matrix, di ba? Tinago yan ng mga makapangyarihan na tao kasi gusto nila na alisin yung attention mo sa sarili mo. Kaya nga yung self-improvement na yan is talagang ikaw at ikaw pa rin talaga mag-aani niyan. Although mamamatay ka rin naman talaga, pero at least na ma-maximize mo yung experience mo na yung gusto mong magawa. Tsaka actually, pagka na-reach nyo na yung ganyang mindset, ang mahalaga na lang sa'yo talaga is basta may makain ka, may damit ka na maayos, tsaka may bahay ka na nasisilungan. Yun lang talaga mahalaga sa'yo. Actually, nandyan na ako sa point na yan. Pumatong pa lang ako ng 31. Yan na talaga yung mindset ko na naging makasarili na talaga ako na kasi nonsense na mag-jester max, nonsense maging sociable kasi gagamitin ka lang ng ibang tao kasi lalo na ngayon SOCMED na tsaka information era. Halos lahat ng mga tao na talaga makasarili, gagamitan at gamitan na lang talaga. Tsaka ang dami pang mga distraction, 'di ba? Lalo na sa social media. Makikita mo para mainggit ka sa kanila na papakita nila yung mga fake, mga scripted lang talaga na pamumuhay nila na ito mahalaga magkaroon ka ng coaching ganito, mahalaga magkaroon ka ng ganyan. Walang masama doon kung yun talaga yung experience na gusto mo, pero yung sinasabi nila mahalaga is hindi talaga mahalaga yun. Alam mo kung ano talagang pinakamahalaga? Yung survival mo lang talaga. yun lang talaga pinakamahalaga. Parang yung ginagawa ng mga preso. So, sinabi ko na sa inyo, yung ginagawa ng mga preso sa loob ng kulungan, hindi yan naiiba. Hindi porket na gumagalaw ka sa lipunan is malaya ka na. Paulit-ulit mong gagawin yan. Actually, yung buhay nga eh. Alam mo yung buhay. Ang buhay ay slavery. Meron akong channel dati English about dito. Ito yung talagang sinishare ko na info, hindi pa about sa Lookism. Kasi black pill na rin talaga ako dati.
Ang buhay talaga is slavery. Biruin mo naman, yung katawan mo laging nasa deficient state. Ibig sabihin ng deficient state is laging nasa negative state. Ibig sabihin nagugutom ka, naiihi. Kasi pag or nauuhaw, yung dalawang nga lang yun eh, gutom, uhaw. So, katawan mo pa nga lang talaga is negatibo na talaga. Diyan nga, diyan nga lang talaga. Bakit ka ba nakikipag-usap sa ibang tao? Kasi yung katawan mo, sisihin mo yung katawan mo. Yung katawan mo mismo talagang negatibo. Bakit ka ba gusto magpayaman? Kasi sa katawan mo. Yung katawan mo nasa negative state na nagsasuffer. Kaya nga hindi nga naiiba yung buhay sa patay. Kasi nga, habang ikaw kala mo buhay ka ngayon, pero unti-unti ka na mamamatay. Pag hindi ka kumain, 100% mamamatay ka. So, ito yung concept ng philosophy niyan. Maraming tao na sinasabi nila na ah, life is blessing, yung parang blessing. Pero sa mga ah, sa mga pessimist na tao is hindi blessing ang buhay kasi ang buhay is slavery. Kasi ang gagawin mo lang talaga is magsusurvive ka lang talaga kasi yung katawan mo nagsasuffer. Hanggat may katawan ka, hindi mo maiiwasan na hindi ka magsasuffer. Magsasuffer at magsasuffer ka. Physically, emotionally, yan, physically, emotionally. Magsasuffer ka dahil sa katawan mo. Kasi yung katawan mo mismo ang negatibo eh. So, kailangan mo talagang kumain, mang-exploit ng tao, tapos para ka lang makasurvive at makapag-procreate. Tapos yung nag-procreate ka, kung tanga-tanga ka, is reincarnation mo uli yun. So, paulit-ulit lang yung cycle ng suffering hanggat nagdadala ka ng katawan dito. Ibig sabihin, bagong buhay. Katawan. Kaya, yun din main purpose ko kaya ayaw kong mag-anak kasi ayaw kong magdala ng patay na naman dito. Hanggat may dinadala kang buhay dito, ibig sabihin yan, yung buhay na yan, at the same time, namamatay din yan. Yun talaga yung main philosophy niyan sa black pill. Actually, yung totoong black pill talaga is about life talaga. Pero, pinasok lang nila yung Lukism na yan, which is totoo rin naman talaga kasi nga, yung red pill is surface level lang yan eh. Yung parang sa lipunan, di ba? Yung mga ganyan. O nga, na-touch mo yung matrix na ganyan, eh anong gagawin mo? Eh, ang black pill, buhay mismo is suffering eh. Katawan mo mismo is suffering. Hanggat may katawan ka, magsasuffer ka talaga. Kaya nga, bakit, hindi ba naisip ng mga tao to, bakit nila gusto magpayaman? Siyempre, para i-alleviate nila yung suffering nila, di ba? Para komportable yung pamumuhay nila. Yun lang naman eh. The fact na gusto mong yumaman is nagsasuffer ka. Yun lang naman meaning nun eh. So, yan lang talaga yung obserbasyon ko dito sa buhay na to na yun lang talaga purpose ng buhay. So, pag nalaman nyo na tong impormasyon na to is gagawin nyo na lang talaga yung pinaka-importante, which is mag-survive para magkaroon ka ng pagkain, pumera ka para magkaroon ka ng pagkain, matitirahan, tsaka pang entertainment. Plus na lang yung procreation kung gusto mo. Pero ako, hindi ko gusto yan dahil ayaw kong magdala na naman ng patay na naman dito. Hanggat nagdadala ka ng buhay dito, mamamatay din yan. So, tsaka yung pagiging seryoso. Actually, dapat nga maging seryoso ka sa buhay. Kasi nga, buhay mo yan eh. Maging seryoso ka na Wag naman yung totally na talagang, alam mo kasi, di ba, sinampol ko nga sa kulungan. Dahil mga hayop din tayo, is, hanggat maaari, gusto mong i-exploit yung ibang tao, di ba? Para makasurvive ka. So, dun pa nga lang, magiging seryoso ka na eh. Kasi,
biruin mo, pati yung friendship, napansin mo yung mga friendship, ginigauge nyo isa't isa eh, kung sino ba yung submissive dyan, kung sino yung may exploit mo, mauutangan mo, mahihingan mo ng favor. Kaya nga, ano eh, maganda talaga mag-focus na lang talaga sa survival eh. Tsaka maging serious para seryosohin ka rin. Ito rin napansin ko sa mga sub-5 na may pamilyado. Yung, itong mga sub-5 na to, lalo na yung mga katrabaho ko na sub-5 na nag-i-stemming. Di ba nga mga panot sila tapos nakasalamin. Hindi mag-cheat yung asawa nila kasi serious naman din sila. Tsaka yung asawa nila is kapareho rin nila. Kasi yun eh, kung ano yung personality mo, yun kasi yung ma-attract mo. Kasi nga, yun yung reflection mo, di ba? Yun yung reflection mo. So, kung promiscuous ka na lalaki, malamang ganun din ma-attract mo na babae, di ba? Na ano, tsaka depende na rin yun. Kasi ako promiscuous naman ako, pero na-attract ko yung loyal naman din sa akin eh. Kasi ako, honest naman din ako. Kaya yun lang yung maganda sa akin, honest ako. Hindi ako nag-cheat na nagsasabi na ano. So, yun nga. Napansin ko dun sa mga sub-5 na pamilyado, is seryoso talaga sila sa ano, sa ginagawa nila. Tapos, kahit sub-5 din sila, is tumatayo sila sa sarili nila na ano, na nagiging serious lang. Hindi sila nakikipag-chit-chat, nakikipag-usap. Pamilyado to hindi yung mga sub-5 talaga na walang pamilya at anak. Kasi nga, magiging seryoso ka talaga dahil may pamilya at anak ka eh. Biruin mo naman yung problema na lagi mong iniisip, di ba? Actually, buhay pagpapamilya is magiging serious ka niyan kasi nga meron kang pamilya at anak tapos nakatali ka na wala kang laya. Ang dami mong responsibilidad. Doon pa nga lang, baka nga hindi ka na magiging serious ka talaga eh. Kasi ang daming bills, hatid sundo ng mga bata, tapos mga pagkain nila, tapos mga basic necessities ng mga bata. Kaya parang marami na rin talaga mga lalaki at babae ngayon namumulat na sa ganyan. Na scam talaga ang pagpapamilya at anak. Marami na rin na na ayaw mag-anak, 'di ba? Marami-rami na rin ako mga natatanong na babae. Pati mga babae mismo ayaw talaga nila mag-anak. Mga Gen Z to Gen Z to kasi yung ka-LDR ko ngayon, hindi ayaw niya rin talaga mag-anak eh. Pati yung kaibigan niya, ganun. Meron pa rin 40 na babae eh. Sabagay, hindi na magkakanak yung 40 na yun. Pero yun nga, marami na talaga mga babae at din. Yung iba namang babae, nagpapakasawa na lang sa travel. Minamaximize na lang talaga nila yung experience. Tapos, siguro baka nakikipag-ons na lang yun. Nakukuha na lang nila yung ganun. Hindi na sila nakikipag-relasyon ngayon. May cellphone na rin, di ba? Actually, malaking tulong din yung cellphone actually. Kasi biruin mo, may entertainment ka. Tapos focus ka sa mga necessities mo para makasurvive. May pagkain ka, bahay na masisilungan, tsaka damit. Tapos may entertainment ka pa. Kaya nga yung mga hikikomori, alam mo yung hikikomori dun sa Japan. Ganun lang ginagawa nila eh. Nakakatagal sila ng 10 years sa bahay lang, sa kwarto lang. Kasi may cellphone eh. Tapos meron pa silang pagkain. Pero yun nga lang, tumatanda yung parents nila, di ba? Sooner or later din, ma-force sila na pumasok uli sa plantation. Plantation is yung magtatrabaho ka uli sa lipunan para meron kang pagkain or masisilungan, pangbayad sa renta. Actually, meron ako mga ka-flat dito na ganun, hindi nagtatrabaho na Pero ayoko yung ganung buhay kasi nga, mas gusto ko yung physically active ako. Tsaka meron akong nakakausap na kahit yung fake interaction lang man para ma-stimulate yung utak mo. Kasi kailangan ng tao talaga na physically active talaga. Yan yung natuklasan ko
Kasi pagka nagkukulong ka lang talaga sa kwarto, liliit yung muscle mo. Oo, kahit mag-exercise ka na ano, kasi hindi ka sisilawan ng araw eh. So, kailangan holistic talaga yung approach mo eh. Talagang physically active ka rin. Tapos, biruin mo, social media ka lang na social media. Tapos, syempre, may irita ka rin yan sooner or later. Kasi naranasan ko na rin 1 year na ano eh, na paulit-ulit lang ginagawa, naglilinis ng bahay. Nakakairita siya, promise. Kaya sabi ko, mag-apply na nga lang ako, balik na nga lang ako dito sa bansa na to. At least, ayun, napapagod nga ako sa trabaho, pero at least balance siya. Kasi dito, napansin ko sa mga nag stay lang sa bahay, umiinom sila. Tapos sabay pagka hindi na nila makayanan yung isolation is nagwawala. Parang naninira ng gamit. Yung iba pa nga nagnanakaw. Para may excitement lang yung buhay nila. Na ganun. Tapos panay noodles yung kinakain. Paulit-ulit na ganun. Hindi ako magtataka kung itong mga tao dito 5 years from now, madialysis to mga to kasi nga inom ng inom tsaka noodles ng noodles na yun lang kinakain nila everyday. Hindi na ako masusurpresa nun kasi yung habit nila is yan talaga yung magdedetermine ng health nila in the future eh. Na ano eh. So, paano? Yan lang talaga obserbasyon ko dun sa buhay na to. Na talagang wala naman din talagang kwenta lahat dahil mamamatay rin naman talaga tayo. Pero, yun nga, ma-maximize mo na lang talaga yung experience mo dito kung ano yung gusto mo kasi saglit lang talaga tong buhay na to eh. Lalo na pag pumatong na kayo sa 30, para may quickening yan, ang bilis ng buhay, promise. Ang bilis talaga. Actually, illusion nga rin yung time na yan, tsaka yung age eh. Kasi any time of the day, pwede ka mamatay talaga eh. Totoo yan, anytime. Minsan nga, merong ibang tao na healthy, tapos natutulog lang, biglang na binangungot, namatay na. Mga bata pa to, mga nasa 20 plus pa lang, binangungot, namatay na. So, hindi mo masasabi talaga na meron pa talagang bukas. Kaya, kayong mga effeminate na lalaki dito, huwag kayo masyadong emosyonal. Dahil yung emotion, yung mga, mostly ng emotion kasi ng tao is, dahil yan sa ignorance. Kasi pagka ignorante ka, emosyonal ka talaga kasi hindi mo alam nangyayari eh. Parang yung mga beta male, di ba? Bakit sila emosyonal? Hindi ba nila nagigets yung treatment base sa looks? Hindi na nagigets yan. Bakit nag-cheat yung ano? Bakit nag-cheat yung asawa nila? Nagpatira sa may itsura. Di ba? Hindi nila nagigets yan. Sa bagay, hindi na natin masisi yan. Kasi meron talaga mga tao talaga na kahit anong pit-pit mo dyan ng mga impormasyon is hindi makaka-pierce yan sa consciousness nila. Hanggang dun lang talaga yung nalalaman nila. So ano, parang ihalin tulad mo sila sa aso. Ano ba ginagawa ng aso? Kumain, matulog, tumae, umihi. Tapos, yun, paulit-ulit lang din. Parang ganun din yung mga karamihang tao. Yung consciousness ng mga karamihang tao, ganun lang din. Hindi nila nagigets yung mga ganyan, yung mga konsepto na ano, bago sa kanila yan. Baka nga pag narinig nila ikaw patirahin eh. Kaya tong black pill na to, pansinin mo, unti yung mga nagsasubscribe dito eh. Kasi nga, may mga ilan-ilan lang talaga na consciousness na makaka-relate dito. Kasi, merong iba dito, makiklik nila yung isang video pero after nila hindi nila magigets yun. Hindi nila magigets talaga. Tapos, hindi na sila magsasubscribe. Baka nga hindi nila tapusin yung video eh. Kasi nga, hindi nila magigets. Or, malakas talaga yung beta conditioning nila talaga. Yung programming. Kagaya ng religion. Alam mo, lahat ng mga nalalaman mo, programming yan. Programming yan. Na ano,
sa lipunan. Lalo na yung mga mainstream, kagaya ng religion, basta yung mga cult, mga ganyan, entertainment, lahat yan is mga programming yan. So, yun lang. 35 minutes, peace.